This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Pastor, pwede po ba talagang pumalakpak sa pagsamba? Yes. Who gave us the talent na pumalakpak? Ang Panginoon, tama po ba? Sino nagbigay sa atin ng boses? Ang Panginoon. So, everything that we have ay galing sa Panginoon at karapat dapat din na siyang tumanggap ng pinaka-the best natin. Pwede po ba minsan pa nating palakpakan ang pangalang Jesus? Because there's no other name under heaven na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus lamang. So, I would like to ask you din, how are you po ba nung nakaraang bagyo? Okay po ba kayo? Okay naman, wala namang nasalanta. Yung mga kapatid natin sa komunal, but they are here right now, medyo binaha sila. But we thank God, walang nasaktan sa kanila. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang buhay. They are here. Pwede po bang kumuha yung mga kapatid natin from komunal? Ayan, ang gaganda nila. At alam niyo yung effort nila ay magta-tricycle pa sila papunta rito just to join us. So, sino po dito napansin na ang ating mga kanta rin is all about Jesus? Pakisabi nga po, Jesus. Wala tayong ibang kakantahan sa lugar na ito kundi ang Panginoong Jesus. And when we encounter the question, tamang-tama po yung pinost ni Kuya Jom. Actually, binigay ko lang yung copy ng ating message kaninang umaga. But he found a video na nagsasabi at one point, pakisabi nga one point. At one point, you have to decide. Magkakaroon ka ng pagkakataon na talagang mapipilitan ka na mag-decide. Because when you encounter the question, who Jesus is, we really have to decide at one point. Meron talagang pagkakataon na mapipilitan ka, who do you believe? Kasi maapektuhan ito ang kapayapaan mo, and it's either you become peaceful, maging mapayapa, or either you become walang kapayapaan. It's because it will affect your healing. Do you know that Jesus is the greatest healer? Siya ang pinakamagaling na manggagamot. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan. And actually, yung aking laptop ay nasira. And you know, tonight, nagulat ako dahil binless yung isang kapatid natin, ipinagamit niya agad sa akin. Salamat Ate Mitch sa napakagandang Acer laptop. Palakpakan natin si Ate Mitch, bagong-bago. Bag down yung aking laptop, but you know, the Lord is our provider. Do you believe that? Ang Panginoon ang ating tagapagkaloob. Pastor, bakit ganon? Yung sa akin, nagtatagal ata yung prayer request ko. Hello? Sana palitan natin yung ating declaration. Kapag may pinagpalang iba, ang dapat nating sabihin, kasunod na yung sa akin. Amen ba? Sabihin nga po natin, kasunod na yung sa akin. Okay po. So, maapektuhan yung ating forgiveness. Kapag tayo ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ang gumawa ng lahat ng paraan para tayo mapatawad, maapektuhan ito yung ating kalooban. It's because ang nagdudulot sa atin ng kawalang kapayapaan ay yung kasalanan natin. So if we do believe that Jesus took it all, kinuha ng Panginoon lahat, at tayong lahat ay lalapit lang sa Kanya at magkakaroon ng kapatawaran, then we will have our peace. Pakisabi nga po, peace. At gayon din, magkakaroon tayo ng security for eternity. Forever. Pakisabi nga po, forever. Pastor, paano kung si Jesus hindi totoo? Did that cross your mind already? Paano kung ang Panginoong Jesus hindi naman pala totoo? You know, if Jesus is not true, consider na hindi totoo yung Panginoong Jesus na ito. You know what? Walang mawawala sa'yo. Pakisabi nga sa iyong katabi, walang mawawala sa'yo. Dahil lahat ng benepisyo ng pananampalataya sa Kanya ay nagdudulot sa'yo ng kapayapaan. You will become a better citizen. Mas magiging mabuti kang kapitbahay. Hello? Meron ka bang mabuting kapitbahay? Ikaw ba ay mabuting kapitbahay? Hello, kapag yung sanganong mangga ninyo lumalampas sa kapitbahay at doon namumunga ng masagana, yung mabuting kapitbahay anong gagawin? Ipapapulak. Yung ba yung mabuting kapitbahay? Hindi. If you know Jesus, you will begin to know how to share. Pakisabi nga, share. Kaya hindi ka malulugi, it's because you will become a better leader, a better parent,
A better son, a better daughter. Sino dito ang goal mo maging better person? Every New Year gusto natin ito. And you know, with Jesus, it's possible. Become a better student. Ano pa? You will become alive. Magkakaroon ka ng dahilan na mabuhay. You will become happy. You will become peaceful. You will become positive. You will become generous. Magiging mabuting tao tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lugi. Just in case, hindi pala totoo ang Panginoong Jesus. Hindi ka lugi. It's because if you put your trust in Him, we will become a better person. But if, pakisabi nga, if, lakasan nga po natin, if Jesus is true, eto na. Kung totoo ang Panginoong Jesus, and you did not believe Him, hello? Kung totoo ang Panginoong Jesus at hindi ka naniwala, mga minamahal, your eternity is at stake. Yung iyong pangwalang hanggan ang nanganganib. Kaya mga minamahal, pinag-uusapan ito natin ngayong gabi na ito is because sooner or later, we will have to decide. Meron ako nakitang picture sa Facebook, 4 na pictures, parang sequence. Na kumakatok si Lord, hindi pinapansin ng tao. But during the time na may sakit na, ano po, ang tanong na ng mga taong itong matagal na kinatok ng Panginoon, Lord, nasan ka? Hello, are you here? So when should we know and believe magseryoso sa Panginoong Yesus na ito? We will miss a lot. Pag mas mahina na po ako, pag mas matanda na po ako, pag mas malalaki na ang problema ko. No, today is the day that the Lord has made. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, we're going to talk about the first week. Pinag-usapan natin, pinunan natin yung patlang na Jesus is blank. Pinunan natin lang, Jesus is the good news. Genesis pa lang, bago pa man tayo ipinanganak, pinagbabalakan na tayo ng maganda ng Panginoon. Pakitanong nga yung katabi mo, anong balak mo sa akin? Ano? Malamang yung tao, masama ang balak sa tao. Pero ang Panginoon, di ka pa man pinapanganak, ang ganda na ng plano sa'yo. And last week, pinunan natin yung patlang ng Jesus is the Messiah or Jesus is the Christ. Yung hinihintay. So, we are doing a review here so that we can decide because darating ang panahon, we have to decide. Pwede ko ba kayong anyayahan na tumayo, mga minamahal? Pastor, bakit ba natin kailangan pag-usapan ang Panginoong Jesus na ito? You know, the world has his own idea kung sino si Jesus. Sabi nung kanta natin kanina, some say, you're just a good man. Mabuting tao lang. Some say, you are just a teacher. Some say, sabi nga nung iba, sabi sa video na pinakita ni Kuya Jom, some say, Jesus is a madman. Baliw. Ano po? This is the perception of the world. So, sinong pakikinggan natin? Siyempre, yung guidebook na mula mismo sa Panginoon. Are you ready? Did you bring your Bible? Pwede ba nating buklatin ng sama-sama? John 14. And we will read from verse 1 to 6. Kung nasa cellphone po ninyo, it's okay. Pero kung you are really interested about God, about these important things, siguro kung wala ka pa mang Bible, pray right now that you will have your Bible. Okay po ba yon? Dahil wala pong ibang authority in this place but the Lord through His Word. So mga minamahal, nais kong basahin sa atin John 14, 1 to 6. And it says, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Pakisabi nga po, marami. Kung hindi gayon, sabi ng Panginoong Jesus, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. Ipaghanda ko kayo ng lugar at lugar na ito, ang lugar na ito ay para sa inyo. Verse 3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ng isang lugar, maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daang patungo sa lugar na aking pupuntahan. Now, sabi ni Tomas, si Tomas ay may pagkatawag na the doubter. Si Tomas ay mapagduda. Si Tomas ay kumbaga maraming tanong.
Ibig sabihin, mas marami yung negative thoughts sa kanyang isip. Ang sabi niya, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Pakisabi nga po, daan. Ito na po yung isa sa pinaka-famous na verse sa buong mundo. Verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ituloy po natin ng kaunti. Verse 7, kung ako'y kilala na ninyo, ay makikilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at inyo nang nakita. Sino po tinutukoy niya? Yung Ama. Verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon lang ako'y kasama niyo, Felipe, at hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mong masabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng mga salitang ito. Tayo po yumuko at tayo manalangin. Father God, kami po'y dumudulog po sa inyo. Ama, humihingi kami ng saklolo, Panginoon, that Lord, sa mahirap na tema po na ito, we ask for the Holy Spirit to speak, Panginoon. Mangusap ka sa aming kalagitnaan that with wisdom, that with power, Lord God, maipakilala namin kung sino ang Panginoong Jesus sa aming buhay. At Panginoon, mapagtibay ito sa aming buhay, Panginoon, dahil alam po namin everything else will be affected, Lord God, sa aming pagkakilala sa inyo. So, Holy Spirit, teach us tonight. In Jesus' name, this is our prayer. Let us all say, Amen. Sabihin po natin sa ating katabi, God bless you. So, who is Jesus? Natanong na po ba natin ito sa ating sarili? O natanong ka na ba, maaring ng iyong kaklase, kapitbahay, sino ba si Jesus? You know, this is a very timely message. It's because ang Panginoong Jesus ay paparating na rin po. We were able to talk about last time na ang Panginoong Jesus ang hinula sa Genesis at ang kanyang katuparan ng pagdating ay nasa New Testament. So gaano kakapal po yung Old Testament at natupad po sa New Testament. And you know what? We are on the waiting period ng pagbabalik ng Panginoong Jesus sa tinatawag na paghuhukom. Pakisabi nga po paghuhukom. O ibig sabihin end of times. Yun pong mga nangyayari sa ating paligid may be signs of times na siya'y malapit ng dumating. Kaya, importante ba na makilala natin ang Panginoong Jesus? Yes. Now, let us ask the question, sino ba si Jesus para sa'yo? Pakitanong nga yung iyong katabi, sino ba si Jesus? Sino nga ba si Jesus? When we encounter the question, who Jesus is, tayong lahat will really have to decide. Say, all of us. Sabihin natin mas malakas, all of us. All of us will decide. Today, mga minamahal, wala pong papaiwan, kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag kang papaiwan. Huwag kang papayag na nakawan ka ng devil. Gustong agawin ng devil tong oras na ito para hindi natin maintindihan. And when we decide on who Jesus is, we must listen to what He says through the Bible. So number 1, are you ready? Number 1, the way. Jesus is the way, and the way guides us to the right direction. Gaano ba kahalaga that we are in the right direction? Alam niyo po, mga minamahal, baka kabisado niyo na ito, there's a divine destination. Merong gustong pagdalahan ang Diyos sa'yo. Meron siyang gustong kalagayan na pagdalahan sa'yo. Kung yung devil may plano sa'yo, kung yung magulang may plano sa'yo, kung yung kaibigan mo o yung ibang tao may plano sa'yo, definitely God has a plan for you. And what is this plan? Sabi sa Jeremiah 29:11, pwede kong samahan nung nakakaalam, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Sana kabisado na natin ito by now. Bakit? Nung akin din itong naunawaan, I took it by faith. Anong ibig sabihin? Pinanghawakan ko ito. Ang sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Ang sabi ng Panginoon, plans to prosper you. Pakisabi nga po, prosper. Anong pumapasok sa isipan mo when you hear the word prosper? Ito ay
Hello? Come on. Prosper means yumaman. Ano pa? Prosper means paglago. That's a good word. Woo! Okay? Ano pa po? Yes! Yung buhay na hindi lumalago, bumabaho. Bakit? Yung tubig na hindi dumadaloy, hello po? Tama ba? Sa kanal, bumabaho. Ganon din yung buhay na hindi lumalago, bumabaho. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang papabaho. Ano? Kailangan mo lumalago. Hello? Hello? Ang plano ng Panginoon sa'yo, lumago. Ang ganda ng word. Palakpakan nga natin yung kapatid natin na yan. Woo! Yes. Ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Hindi gusto ng Diyos na masaktan ka. We will clarify that later. Pero mga minamahal, nung hinawakan ko itong pangako na ito, believing that this is the plan of God for me, I'm glad that at the age of 37, I'm 37 po, mukha lang 27. Ano? Alam ko maraming tutol, ano ba? But you know, nung pinanghawakan ko itong pangako na ito early on, you know, I came from a barrio. Hindi naman para ibaba yung mga taga-barrio. Sino po mga taga-barrio dito na proud? Sino dito? Taga-Makatbong ako! Yung ganon. Yung pag pumara ka ng tricycle sa Cabanatuan at sinabi nung tricycle driver, saan yon? Di mo alam? Makatbong, di ba? Alam mo yun, ilang beses na ako nasubukan yon. But you know what? Isang galing sa barrio, I came from a barrio, but I'm proud to be from a barrio. Isang parang walang pupuntahan. Bakit? Kasi po sakitin ako. When I was young, ano po, even right now, may mga times pa rin talaga ang dalas ng sakit, ano? But you know, when I was young, akala ko wala akong future. It's because I'm so sickly. Sino dito makarelate? Yung bang palagi ka nalang dinadalaw ng sakit. Tuloy yung isipan ko noon, bagsak na bagsak. Meron ba akong future because I'm so sickly? Aabot ba ako ng 30? I don't know during that time. Pero alam niyo, itong sakitin na ito, yung walang pupuntahan, itong mahiyain na ito, actually pag recitation sa klase. Sino dito pag recitation sa klase yung lumalabas talaga? Ma'am, galing ma'am, may I go out? Ano po, bigla yung pala, dahil natatakot sa sagot. You know, alam niyo po pag recitation, talagang lumuluha po ako pag may nakatingin sa akin. Buti na lang hinango ko ng Panginoon, ano po, sa masyadong pagiging mahiyain. Recitation, lumuluha, nung maging kabataan, I have to mention this. Hello? I have to say this. Nung naging kabataan ako, naging lasenggo ako. Okay, naging lasenggo ako at suicidal. Akala ko walang pupuntahan, so kailangan ko lunurin yung aking sarili dahil akala ko talaga wala akong pupuntahan. Naging fratman ako na walang utak. You know, fraternities, during our time, alam niyo po, pag may tumingin lang sa yung masama, maliit lang ako, di ba? Pag may tumingin sa aking masama, hindi ako papayag na hindi ko rin titigan ng masama. Mas masama pa ang tingin ko. Hindi ako papayag because I don't want my fraternity name na tapakan ng iba. Yun yung aking prinsipyo, mamatay na akong mamatay. You know, mamamatay rin lang ako, wala akong pupuntaan, mamatay na ako ngayon. And that's me. Pero salamat sa Diyos, He rescued me. He put me in the proper place. He showed me the way and I'm in the right direction. At alam niyo po, hindi ko akalain ang ginagawa ng Panginoon sa akin ngayon ay nangyayari. It's because I was not able to dream about this when I was young. Salamat sa Diyos. Pwede niyo ba akong samahang palakpakan ng Panginoon sa bagay na ito? At sa iba't ibang lugar, tumatayo na ako para dalhin ang mensahe na ito. Because I am with the way. Pakisabi nga po, the way. Ngayon po, pupunan natin yung patlang na ito. Jesus is blank. Jesus is, pakisabi nga po, the way. Hindi, Jesus is just an option. Hello? Ano ba yung option? Pag may sakit, Jesus! Jesus. Pag may exam, Jesus. Pag may bagyo, magdamag, Jesus. Hanggat di humuhupa yung bagyo, ay, apo. Hello? Ano po? Pero pag wala na, hello?
pag maaya na yung sitwasyon, pag naabot na yung pangarap, pag na-answered prayer na, sinong Jesus yan? Hello? So Jesus should not be an option. And right now, we're talking about Jesus as the way. And I thank God, mga minamahal, dahil saan ba, Pastor, gumagana pa itong pangako ng Panginoon na ito that if you are in the way, you are following the right direction. Alam niyo po, I would like to tell you this. I'm still with the same woman I married 7 years ago. Pastor, big deal ba yon? Alam niyo po, pwede akong matukso. Ano po, pwede akong matukso, mahina lang po ako. You know, pwede akong magkaroon ng ibang relationship, but you know what? Because of the Lord, nagkakaroon ako ng holy fear. It's not about me, dahil kung ako lang, baka sira na yung relationship namin because I'm a man, gwapo pa, di ba? Ano? Nakasuntawa ni Jo Maria. Arang nakakaloko ha, bro. Ang duda. You know, pwede ako matukso. And by the grace of this way, pakisabi nga uli, way. Alam po ninyo, merong mga problemang dapat problemahin ko sana, but because of Him, mga minamahal, we're still together. I'm not saying na, ako yun si Elijah yun. No, it's all about the Lord. Because early on in my life, I have found about the way and He put me in the right direction. At sinasabi natin ngayong gabi na ito, success is never an accident. Yun din pong yung mga kumbaga mangyayari sa buhay nating magaganda is never an accident. This is a fruit of being in the right position, being in Jesus with the way. Pakisabi nga po ulit, with the way. So mga minamahal, hindi ka pwedeng pumunta sa isang lugar going through another way. Pastor, ano ba ibig mo sabihin? Hindi ka pwedeng pumunta ng Kabanatuan na ang journey mo, ang daan mo papuntang Baler, Aurora. Hello? Tama ba? Pastor, pwede namang bumalik. But you know what? Yung pagbalik mo, magbabayad ka na ng dagdag na bayad, may nakonsumo ng oras doon, hindi mo na maibabalik ito. Yes, you can go back. The Lord is gracious. You can go back. But you know, may naubos na, may nawala na sa'yo because you are in the wrong direction. Pakisabi nga sa iyong katabi, are you in the right direction? Ngayong gabi po, nais nating patuloy na pag-usapan, hindi rin po aksidente if we have problems in life. But you know, Pastor, sana nalaman ko yan na mas maaga. Kaya po napakatyaga ng Panginoon, it's because, mga minamahal, habang buhay tayo, sino po dito buhay pa? Taas ang kamay. Amen. Ayun, napapapalakpak pa sila nanay. Totoo po. Habang buhay pa, may kayang gawing bago ang Diyos na ito, but you have to be in the right direction. Can anybody say a louder amen? We have to know the way and be in the right direction. Number 2, mga minamahal, kung kanina, pinag-uusapan natin, the way or Jesus guides us to the right direction, alam niyo po, pawiin na po natin yung idea na si Lord ay gusto niyang mamroblema tayo. Si Lord gusto niyang mapahamak tayo kung may idea mang ganon. But you know what? Number 2, pag-usapan natin, without Jesus in our lives, we are lost. Pakisabi nga po, lost. Ano ba yung lost? Naliligaw. Ibig sabihin, mga minamahal, without Jesus, without the way, definitely, walang magandang ending because we are lost. May isa pong kabataan na magpipreach, naranasan na ito nila Ati Tintin, nandiyan sila Ati Tintin, yung i-assign ka sa isang local church. Doon po ako nagsimula. I'm 15 years old nung inassign ako na mag-preach sa isang local church. And merong isang kabataan na magpipreach sa isang church, kaya lang na-late. So nung makita niya nag-i-start na yung pagsamba, naka-heels pa siya, babae. So mula sa pinto, tumakbo siya papunta sa harapan. Sabi niya, Pastor, sorry po, na-late po ako. And ongoing na yung service. Ano po, tumatakbo siya sa harapan. Sabi niya, Pastor, sorry po, na-late po ako. Pero ready po ako mag-preach today. Sabi niya, ako pong magpipreach ngayon, ako pong pinadalang preacher ng UMYF. By the way, UMYF, anong meaning ng UMYF? United Methodist Youth Fellowship. Tinuturuan na palang mag-preach at an early age. Ang sabi ng pastor, ano ba yung MYF?
Hello, nagulat siya. Sabi, Pastor, yung MYF po, Methodist Youth Fellowship. Methodist po. Sabi po niyang ganyan. Ang sabi ng pastor, anak, Baptist Church to. Mali yung napasok niyang simbahan. So, tumatakbo rin po sa palabas. You know, kahit na gustong-gusto mo magkaroon ng buhay na pinapangarap mo, if you are in the wrong direction, definitely, you will never find what you're looking for. Do you agree? Kahit na anong ipilit mo, and some are missing out in life sa ginagayak ng Diyos. Maraming ginagayak na pagpapala ang Diyos sa'yo. Can anybody say amen? Pero hindi natin natatanggap, hindi dahil sa madamot ang Diyos. Mga minamahal, but it is because maybe you are going in the wrong direction. Maybe you are lost. Pakisabi nga po, maybe. And the Lord came, ito yung good news. Kaya ang kulit-kulit ng Lord na ito, the Lord came to seek and save the lost. Ang gustong-gustong gawin po ng Panginoon, hanapin yung mga nawawala. Kaya kung may makulit sa buhay mo, meron mang sigurong ibang tao ka nakikilala nangungulit sa'yo, you know what? Sa likuran ng tao na ito, ang Panginoong Yesus nangungulit sa atin. And even in my life, kapag may narinig akong tugtog and sometimes medyo lumalamlam yung aking pananampalataya, it happens. But you know what? Si Lord yung makulit. He is seeking the lost. He is seeking after you kasi hindi siya interesadong nawawala ka. At kapag nawawala tayo, let me just remind you that if you are lost, the Lord is not interested na masaktan ka. Hello? Sino dito gusto mo na sasaktan ka? Definitely, nobody. Except kung may sakit ka ng masokista ka. Ano ba yung masokista? Sinasaktan mo na yung sarili mo. Blade pa mo. Hello? Yung gano'n, ano? Ayoko na dito naman. Hello? You don't want pain. Pero, you know, pain is the result of being lost. Resulta pala ito ng pagiging naliligaw. You know, nasusugat-sugat ka na, it's because hindi yun yung journey kung saan ka akayin ng pastol, hindi yun yung matinik na dawagan, but you know, if you are lost, you feel cold, naliligaw ka, para bang you are in a crowded room, ang dami-daming tao, but you know, deep inside you, hindi mo maitanggi. You are lost. You are seeking for something that you don't know. And you are in pain. And let me clarify this. It's not God's purpose. Hindi si Lord ang may gusto, but you know, that's the result of being lost. When you are in pain, mga minamahal, that's the result of being lost. But you know, sometimes, pakisabi nga po, sometimes, gustong sakyan ni Lord itong pain na ito, hindi siyang gumawa, pero sabi nga ng isang verse sa John, all things work together for good. Sa Romans, all things work together for good. Sinasakyan ng Panginoon ito to make it good for you, to make it work for you. Kaya ginagamit ng Panginoon yung pain to become God's megaphone. Ano ba yung megaphone? Ano yung megaphone? Do you know megaphone? Alam niyo, meron dito sa elementary school, may bago tayong megaphone. Nung bago bumagyo, nagulantang ako. Mga magulang, mga estudyante, dahil po signal number 2 na tayo ngayon, wala nang pasok ngayong hapon at nagtilian ng mga estudyante, yay! Bakit? Ano po? Because there's a good news doon. Good news ba? Good news, may bagyo. Ano po? There's a news na in-announce sa megaphone that we have to hear. And you know, ulitin ko ulit, hindi si Lord ang source ng pain. Kung may nararamdaman ka mang pain ngayon, may sumisirit na sakit ng kalooban mo, hindi mo maintindihan, hindi si Lord ang may gawa. Pero ginagamit ito ng Diyos, sinasakyan niya to let you know, hey, you are in the wrong relationship. Hey, you are in the wrong company. Hey, you have the wrong mentality. Yung tingin mo sa buhay, hindi tama. Yung direction mo sa buhay, hindi tama. And the Lord is using our pain para magising. And you know, there's a kind of sickness
na hindi ka makaramdam ng anuman. You know, may isang tao na namamlansya, may tumawag sa kanyang phone, and you know, nakaupo siya, at habang nakikipag-usap siya, may naamoy siyang parang may nasusunog na damit. Sabi niya, sino na naranasan yon? Namamlansya ka, nasunog yung damit, amoy na amoy mo. Ano? So sabi, may nasusunog na damit. Sabi niya, hindi niya muna pinansin. Maya-maya, ang amoy na, parang may amoy barbecue na. Sabi niya ganyan. And you know what? Alam niyo yung kanyang sakit na walang nararamdaman, na ipatong niya pala sa hita niya yung plancha. And you know, pasalamat din tayo dahil nararamdaman natin yung pain. Because pain can be a friend. Mali na ate pinupuntahan ko and you are in pain, magigising tayo. And when we are in pain, nagkakaroon tayo ng pagkakataon to stop for a while at mag-isip-isip. Pain can be a friend. Pakisabi nga po, friend. Kaya wag po tayong magalit sa Panginoon when we are in pain. It's because hindi siya yung nagdulot nito. It's because we are lost. Wag tayong magalit. But when you are in pain, maybe it is a sign that you are growing, lumalago. Masakit din po pag lumalago. May business ka, gusto mong palaguin. Masakit po ito. May pangarap ka, kailangan mong gumising ng maaga, mag-aral. Dahil may pangarap ka, that's hurting. There's pain. But when you are lost, this is the pain that we are talking about. Merong pain because you are lost. Are we learning something tonight? Are you glad that you are here? Some may reason out. Pwedeng magdahilan yung iba. Di naman ako kasing sama ng iba. Pang tahimik dun sa part na yun. Baka nasabi na natin, di naman ako kasing sama ng iba, di naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako nagda-drugs. Hello? Are you here? And sometimes, hindi naman siguro kasalanan nyo kasi hindi naman akong gumagawa. Hindi lang naman akong gumagawa. But deep within you, nagtatalo na sa isip mo. Am I still doing the right thing? O bakit ganito yung nararamdaman ko? I just wanna feel good. Gusto ko lang maging masaya. Pero bakit ito yung nararamdaman ko? Mga minamahal, maybe it's because you are still in the wrong direction. You are still lost. At kahit na ano pa man ang dahilan ng sabihin natin, ano pa man ang pagpapaliwanag natin sa kasalanan na ating nagagawa, gawing parang mas magaan ito kaysa sa iba, nothing will change. We are still in the wrong path. We are still in the wrong direction, and that wrong direction will cause us pain. At kapag kinokorek tayo, sometimes nafe-feel natin ginajudge tayo. Hinahatulan niyo ako. Dinadown niyo ako. Minsan pati Lord, parang iniisip natin, Lord, ginajudge mo ako. Pati si Lord pinagbintangan na. And you know what? That is a sign. That is how we feel when we are lost. Are you learning something tonight? At kapag tinolerate natin yung kasalanan, you know, our lives will be contaminated. The effects will be, visible. Kaya sabi ni King Solomon, sino dito naranasan mo na maging stiff-neck? Gusto mong lumingon pero so limited. Ang sabi po ni King Solomon sa mga stiff-neck, sabi niya, those who after many warnings, yung mga taong pagkatapos ng maraming babala, ay stiff-neck pa rin, ayaw pa rin tumugon, ayaw pa rin magbago ng daan, will suddenly face destruction. Pero nais kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi itong plano ng Diyos para sa iyo. Tulungan niyo nga po ako mag-preach. Sabihin natin sa ating katabi, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Gusto kanyang matagpuan. Gusto kanyang mahanapan. Because He's not interested in your pain. He wants you found. And number 3, ano ba ang tugon natin, Pastor? Ano bang direction nito? We should have a response. Pakisabi nga po, response. Follow the way. And it is not an option. Kung gusto mo talaga magpakalapit sa Panginoon, this is not optional. Hindi po ito, mayroon ba akong choices, Lord? Letter A, letter B, letter C,
or all of the above, you don't have option if you would like to be in the way. Alam niyo po, yung si Pablo, umaapoy siya sa galit sa mga Kristiyano, sa mga sumusunod sa daan, kaya humingi siya ng sulat sa Gawa chapter 9 verse 2, humingi siya ng sulat sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki at babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan. Pakisabi nga po, sa daan. Ngayon, pinupuno natin yung patlang, Jesus is the way. Ay may mga tao na pong nagsalig ng pananampalataya sa Panginoon, kung may tawag man sa kanilang sekta noon, na galit yung mga ayaw sa Panginoong Yesus. Isa dito si Pablo, galit na galit siya sa mga kaanib sa daan ng Panginoon. But you know what? Dumadami sila kahit na pinagpapapatay sila. Why? It's because they have found that everything that they are looking for, hinahanap nila, can only be found with this Jesus. Kaya pala madalas nating naririnig kahit sa ating praise and worship, with Jesus, we have everything. And without Jesus, we are nothing. Kaya sila man ay pinipersecute, they are despised, but they still have peace. Pinagpapapatay sila, you know what? Out of the 12 disciples, almost 10 to 11 ang pinatay. Isa lang namatay ng natural death. Ito si John. But all of the disciples sa sumunod sa Panginoong Jesus, the way, sinundan nila yung the way, you know what? Yung iba, ipinako sa krus ng pabaliktad. Yung iba ay nilagari ng pahati. And some of them alive. I'm talking alive. Yung iba ay nilagari ng medyo gross ito, but it happened really. Yung ibang alagad ay nilagari from below to top. Alive. But you know what? Habang sila'y pinagpapatay, more and more people would like to follow the Lord Jesus. Kasi binigyan sila ng choice, mabuhay ka o mamatay. Anong pinili nila? Mamatay. Ano ba ang inaalok ng Panginoong Jesus sa mga taong ito na para piliin nila yung kamatayan kahit na ino-offer sa kanila ang buhay? Para sa kanila, this is non-negotiable. Para sa kanila, wala nang debate. When Jesus said, I am the way, ang response po nila, we will follow you. How about you? Knowing that Jesus is the way. Can I invite you to stand, mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga kabataan, alam po natin, there are times that we are looking for some things in our lives na gusto natin mapuno tayo, maramdaman natin na mabuhay tayo, maging masaya tayo. But sa disciples, minimize na nila yung kanilang options. Career? Yes, you can be happy with career. But you know what? Ang sinasabi ng kanilang buhay, we're done with career. Pwede naman magkaroon ng career, magkaroon ng kabuhayan, but without Jesus, you still have nothing. Kaya itong mga disciples na ito, they have chosen to simplify yung kanilang mga options. Kung malalayo lang din ako sa Panginoong Jesus, never mind. Because as long as I have Jesus, I have everything. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoong Jesus na ito? Because tonight, we are talking about Him. And we are talking about the one who can give us everything. We are talking about the one na makapagbibigay ng kapahingahan, kapupunan ng ating puso. Kung pagod ka nang naghahanap, ang dami mo ng pinaglibangan. Hindi ka na namimili kung ito ba'y tama o mali, basta masaya, but still, there's something lacking in your heart. There's still something that you would like to know, you would like to reach out, pero hindi mo alam kung saan hahanapin. And you are looking on the wrong places. And sometimes, hindi mo nakilala yung sarili mo. It's because gusto mo na lang maging masaya, pero kung ano na nang ginagawa mo. And you are not the same person. Mula nung nagsimula kang maghanap ng iyong pangarap, you're not the same person. Dahil somehow, may nadurog na sa'yo, ito naman talagang intensyon ng mundo. May sirain sa'yo, may kunin sa'yo, but you know what?
this way, this Lord came, bumaba, and gave His life. Hindi niya na inalintana kung siyang mawalan ng buhay. Basta magkaroon lang tayo ng buhay, totoong buhay. Buhay na ganap at kasiya-siya. Pastor, why are we talking about the way? Alam niyo po, gusto kong i-emphasize tonight, if you are looking for peace, siguro narinig nyo na ito, kung mabibili lang sa tindahan ng kapayapaan, mag-uunahan tayo. Sa dami ng problema ng mundo, personal, pang pamilya, pang bansa, pang mundo, you will ask for peace. But Jesus is the way to the peace that you are looking for. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang pangako ng Panginoong Jesus, I'll give you my shalom. At yung meaning ng shalom sa Hebrew dictionary, this is the kind of peace in the middle of war. Hindi lang kapag payapa ang paligid, payapa ka rin. No, kahit na masama ang nangyayari sa mundo, magugulat sila, magugulat ka because you are at peace. You can pray, you can sing, you can love, you can dream, you can have success, you can be healthy. Why? It's because you have peace inside you. Kaya sabi ng Panginoon, I give you my peace. This is the peace that the world cannot give. At binibigay ng libre ng Panginoon. Just be in the way. Just come to Jesus. And Jesus is the way to prosperity. Who wants prosperity anyway? Mga minamahal, sino dito yung gusto mo mabago yung sitwasyon ng buhay mo? Ng pamilya. Sino dito iniiyak mo, Lord, makatulong sana ako sa pamilya. And you know what? Let me tell you, this kind of prosperity is not just about kung gaano kalaki na yung sweldo mo. Pwedeng malaki ang sweldo mo, pero sa puso mo, sa isip mo, mahirap ka pa din. Kaya yung para sa iba, hindi mo na maibigay. Hindi mo maibigay yung nararapat na para sa iba, pwedeng buwis, etc. Because deep inside you, you are poor. But you know what? Itong prosperity na ito, na sinasabi ng Panginoon, na gusto niyang pagdalhan sa'yo, it's not about your salary, it's not about your car, it's not about your gadgets, it's about your mindset. Yung laman ng isip, yung takbo ng isip, na kung meron kang Panginoong Jesus, you have everything. Palakpakan natin ang Panginoon. And you know, the world cannot give you this. And I know a person, multi-millionaire, and I have learned na yung kanyang company ay sobrang laki ng market, the whole Nueva Ecija, the whole Region 3. Pero alam niyo po, nung mag-uusap kami, pinatawag niya ako sa kanyang office. Sabi niya, Pastor, he's earning a lot. Pero sabi niya, Pastor, ito yung nag-hunt sa akin, humahunting sa akin. I'm afraid to die. Yung tatay ko kamamatay lang, yung kapatid ko na diagnosed sa may cancer, etc. And I'm afraid to die. Sabi niya, and you can be rich but still you are poor. Pero ang ipinag-aalok ng Panginoon na ito, Jesus is the way towards prosperity. In mind, in heart. Na kahit na, alam nyo, ngayong bagyo na ito, merong isang nanay na bumili ng 6 na supot ng noodles, kape, etc. 6. Tuwang-tuwa ako nung malaman ko tong story na ito dahil sabi niya, Pastor, alam ko pag may bagyo, gising ang mga tao. Pero alam ko itong mga tao na ito, baka habang nagbabantay magdamag, wala man lang pang kape. Wala man lang pang noodles. Kaya sabi niya, Pastor, talaga umuulan. Bumili ako ng 6 na etc. 2 sigurong pirasong pansit canton, 2 pirasong anumang noodles, ilang pirasong kape. At dahil malakas na yung ulan, sila na lang yung pinapunta ko, and they joyfully came. Sabi niya, ang sarap tumulong, Pastor. But this person, maaring yung kanyang pinambili dito ay talagang medyo gipit din sila. But itong maganda. Deep inside her, alam niya ang Diyos, ang kayamanan niya.
Jesus is the way to the prosperity that you are seeking. Jesus is the way to the healing, kagalingan na hinahanap mo. Kagalingan ng puso. Minsan kaya tayo, hello, mga kabataan, kaya minsan tayo nagmamahal kasi you are in pain. Hello? Kaya minsan palipat-lipat tayo ng relationship dahil akala mo yung hihilom sa pain mo is another relationship. Pero dahil basag-basag ka pa, dahil durug-durug ka pa, hindi ka pa handang magmahal. So nagdadamay ka ng masasaktan. But you know, the Lord is the one who can love you, who can restore you. Hilumin ka niya, buuin ka niya. At ang Panginoong Jesus din na ito ang siyang magdadala sa iyo ng layunin ng buhay. Ba't ka ba buhay? Pakitanong nga po yung iyong katabi, ba't ka ba buhay? Si Kuya Paul, nag-post siya ng question. Sabi niya, bakit ba tayo buhay? You know, a lot of people are asking this question. But only Jesus, hello? Only Jesus can give you the purpose of life. Ilan po ang daan papuntang Makatbong? Survey. Ilan po? Okay, sino ang taga Makatbong dito? Ayan, taga Makatbong. Okay, alam na natin. Ilan ang daan? Kabo? Kaligid? Malacanang? Aulo? Ano pa po? Basta marami pong pilapil dyan, papunta Makatbong. You know, alam niyo po, maaring papuntang Makatbong, maraming daan. But you know, towards having your purpose in life, walang ibang daan. Sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life. And if you are seeking life, only Jesus is the way. Kung naghahanap ka ng paraan, Lord, paano yung aking pangwalang hanggan? It's also Jesus. Jesus alone is the way. Kagalak ang hinahanap mo, Jesus alone is the way. Freedom. Pakisabi nga po, freedom. Pastor, ano ba tong freedom na ito? You know, itong freedom na ito, yung hindi lang maging malaya kang gawin yung gusto mo. Alam niyo kung saan tayo nakatali? Mas gusto kang itali ng kaaway sa iyong nakaraan. Mas gusto kang itali ng kaaway sa iyong mga sablay para hindi ka na mangarap. Diyan ka na lang. While the Lord is promising a future for you, gusto kang itali ng kaaway. But you know what? With Jesus, we are free. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya huwag kang papatali, kapatid. Akusahan ka man ng iba, wala ring magbabago sa'yo. Walang iuunlad yung buhay mo, ganyan ka lang. But with Jesus, we can have total freedom. Paglabas natin ng church na ito, maya-maya, mga anak, mga magulang, mga kapatid, the devil will be there. Aanyayahan ka niya uli sa dati mong ginagawa na alam mo, wrong direction. But you know what? Jesus can give you the power to say, no. Pwede ba tayo mag-practice? No. Sabihin natin, tapos na ako dyan. I am with the way. I'm going in the right direction. At alam niyo mga minamahal, tapusin natin ito sa pamamagitan ng pagpuno sa blanco na ito. The bottom line is, Jesus is the towards your peace, Jesus is the towards your dream, Jesus is the towards your fulfillment in life, Jesus is the only way. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus na ito with everything that you are looking for, with everything that your heart is seeking for. Jesus is the only way. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa inyong napakagandang regalo.
mag-reason out man kami, Panginoon, we will still be lost. We will still be lacking of what we would like to have, Lord God, in our hearts, in our lives. Pero salamat po, Lord God, for you have revealed to us tonight na ikaw ang daan sa lahat ng hinahanap namin. Ikaw ang daan patungong buhay na hinahanap namin. Ikaw ang sagot sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kakumpletuhan, Panginoon. Ikaw ang nagmahal sa amin ng buong buo para kami mabuo, para makapagmahal din kami ng buo at totoo. Kayo, Panginoon, ang source ng kagalakan. Kayong source ng lahat-lahat, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami ngayong gabing ito. Pinag-usapan namin so that no longer that you will be just an option, Panginoon, because you are the Christ. You are the good news. And tonight, Lord God, we will say that you are the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through you. Kaya, Panginoon, sasambahin ka namin, aawitan ka namin, Panginoon, sapagkat wala kaming ibang nais kundi tumugon sa iyo at punuin mo ang buhay namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na